Puno ng kawayan, pinakamataas na uri ng damo, maraming pakinabang at maraming gamit bilang kasangkapan sa paggawa ng bahay. Ang mga labong nito ay saring masarap at masustansyang gulay, subalit narinig mo na rin ba na maging ang mga dahon pala nito ay napakarami palang gamit at pakinabang na dala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video nating ito ay ating alamin kung papaano nga bang kakainin, gagawing tsaa at ginagamit na panlunas ang dahon ng kawayan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kawayan nga o bamboo ay isang uri ng evergreen perennial flowering plants sa pamilya ng Poaceae. Ito nga ang pinakamataas na klase sa uri ng mga damo na may kakayahang tumaas ng hanggang 46 na metro. Karaniwang itinatanim o inaalagaan ang puno ng kawayan upang ang mga puno nga nito o katawan ay magamit sa paggawa ng bahay at ilang mga kasangkapan. Madalas ding kinukuha ang bata pa nitong puno o ang labong upang gawing gulay at napakasarap nga nito. Marami pang gamit ang kawayan sa tao, ngunit hindi batid ng karamihan na maging ang mga dahon pala nito na hindi natin madalas pinapansin ay napakarami palang gamit. Ang dahon ng kawayan ay mayaman sa antioxidant, isa rin itong antibacterial, mayaman din sa amino acids, potassium, calcium, copper, iron at zinc. Ito rin ay nagtataglay ng vitamin B6, vitamin A, vitamin E, niacin at thiamine. At dahil mayaman nga ito sa protina, mayroon itong magandang epekto sa ating metabolismo. Kaya naman ang ilang mga kababaihan sa India ay kumakain nga ng batang dahon ng kawayan upang maisaayos ang irregular na buwan ng dalaw. Siguraduhin lamang na malinis at nailuto ng tama ang mga dahon nito. Kadalasan ngang pinipili at kinukuha ang mga lambud nito. Ibinababad sa maligamgam na tubig, kinukuskus ng scrub upang maalis ang mga gilik at maaari mo na ngang lutuin. Maaari mo din itong patuyuin sa araw at gawing isang leaf tea na may lasang kahawig ng asparagus na medyo manamis-namis. Ito nga isang mainam na source ng collagen na mainam sa ating katawan. Subalit ang pagkonsumo nito ay in moderation lamang, na maaaring isang beses nga lamang hanggang 2 sa loob ng isang araw. Maaari mo ring isang cup sa salad ang dahon ng kawayan at inumin nga ang malinis na tubig na nasa loob ng katawan nito o ang bamboo water. Sa kasalukuyan nga ay binebenta na rin ang pinatuyong batang dahon ng kawayan online sa halagang 80 hanggang 100 pesos. Kaya naman kung mayroong puno ng kawayan sa inyong bakuran, bakit hindi mo nga ito subukan? Ngayon ay batid mo na hindi lamang pala ang labong nito ang pwede mong tikman, pati na rin ang batang dahon nito ay maaaring mapakinabangan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng kawayan o ng labong ng kawayan? Kumakain ka ba ng langka? Mahalimuyak na prutas, masarap at siguradong malinamnam. Subalit batid mo rin ba na maging ang mga dahon ito ay makakain din pala at nag-uumapaw pa nga sa mga sustansya? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman hinggil sa kalikasan o kung mayroon kang ilang mga iniindang karamdaman sa katawan, ang videong ito ay para sa inyo. Ang jackfruit o Artocarpus heteropilus o mas kilala nga natin bilang langka ay kabilang sa mga klase ng puno
na namumunga sa kanilang mga katawan o sanga, kagaya rin ng breadfruit at mulberry. Ito nga ay pinaniniwalaang nagmula sa India at sa mga kagubatan ng Malaysia. Madalas tumutubo ang langka sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon. At ito nga ang sinasabing puno na siyang nangmumunga ng pinakamalaking prutas sa lahat. At batid mo ba na ang isang puno ng langka ay kaya palang mamunga ng hanggang 500 piraso sa loob ng isang taon? Ang langka ay kilala rin dahil sa matamis at mahalimuyak nitong bunga sa tuwing nahihinog na. At ito rin ang siyang pambansang prutas ng bansang Bangladesh at Sri Lanka. At kadalasang ginagamit nga ito ng mga Asian cuisine bilang putahe, hinugman o hilaw. Subalit narinig mo na ba na maging ang mga batang dahon pala ng langka ay maaari mong iluto, igulay at makakain rin? Ang dahon ng langka ay maaari mo ngang isangkap sa ginataan, igisa o bilang solong gulay. At pinaniniwalaang nagtataglay ng mga kemikal na makatutulong upang makontrol ang pagtaas ng blood sugar ng mga taong dumaranas ng diabetes. Sa munisipalidad nga ng Kannur sa India, ang gulay na ito na dahon ng langka ay isang mahalagang delikasiya. Ang dahon ng langka ay isang anti-carcinogenic, antimicrobial, antifungal at anti-inflammatory agent. Kaya naman, maging ang mga sinunog na dahon ng langka ay maaari mo ngang itapal sa mga paso sa balat o sugat upang mapabilis ang paggaling nito. Nakatutulong din sa pagpapapayat ang pagkain ng gulay na dahon ng langka. At mayaman nga ito sa potassium na mainam para sa kalusugan ng ating mga puso. Kadalasan ding isinasaboy ang mga tuyong dahon ng langka sa mga fish ponds upang mabawasan ang bacterial growth sa mga inaalagaang hipon at isda. Mainam din ang dahong ito para sa mayroong cancer, masakit na ngipin, at panghihina ng mga buto, bunga ng pagtanda. Dahon na hindi natin madalas pinapansin, pangkaraniway nakikita na natin, ay nag-uumapaw pala sa mga pakinabang at sustansya. Ikaw, saan mo pa nga ba ginagamit ang mga dahong ito ng langka? At ngayon mo rin lang ba narinig na pwede rin palang gulayin ang mga batang dahon nito? Kung oo, ay comment ka naman ang yes upang patuloy tayong magtampok ng mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara best, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.